Masayang araw sa atin lahat mga mahal kong suki. Ayan po, kagabi po nagkikrave po kami mag-iina ng pandesal dahil ang tagal ko na po hindi nakakapaggawa ng pandesal sa kanila. Kaya po, ang ginawa ko po, malaking pandesal na po yung aking ginawa. Dahil sa sobrang busy ko po, para makabawas na po ng pagod, ginawa ko isang malakihang pandesal na lang po. At ilagay ko na po dyan ang aking recipe. Sundan nyo lang po yan. At madali lang po yan. At lalo na pag may needer po kayo. Kasi po ako, meron po akong maliit na needer. Malaking tulong din po yun. Kasi pwede na rin pong pang negosyo kahit maliit lang po yung needer natin. Ayan po, ni mekos-mekos ko lang po. At napaikot ko na po sa breadcrumbs. At pagkatapos po niyan, paaalsahin ko pa po ng mga 1 oras. Dahil po ang aking oven, meron na rin po siyang pang-alsa. Kaya, dire-diretso na po yan. Ayan, tingnan nyo po. Una na po yung paglagay. Pinakita ko sa inyong paglagay ko ng breadcrumbs. Pero ayan pa lang po talaga. Lalagyan pa lang po natin yan ng palaman. 2 cheese ang nilagay ko. 2 color ng cheese ang nilagay ko po dyan. Isang more yellowish at more color yellow-orange po. At napakasarap po niyan. Siguradong matutuwa na naman ang aking mga anak, ang aking one and only, ang aking asawa na napakabait. Salamat sa Diyos dahil meron po akong mabait na asawa. Alam ko, ganun din po kayo, mababait ang mga asawa niyo. Ayan po, at nilagay na natin yung matingkat na kulay ng cheese at ilalagay din po natin yung, ayan po, yung light lang na yellow cheese. At napakasarap po nito mga suki. Na una ko lang ipakita sa inyo nung minekos-mekos ko na po sa breadcrumbs. Dahil ako lang po nag-edit nito. Minsan nakakalito. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Pasensya na po. Ayan po, pagkatapos po niyan, ipapaalsahin ko pa po yan ng mga 1 oras sa aking oven. Tapos, pag napaalsa na po ng 1 oras, ay ipapa-relax ko po siya ulit ng another 15 minutes. At tatakpan ko po yan. Tatakpan ko po siya ng towel na basa-basa. Para po, ang ating tinapay, ayan na po, nailagay ko na po sa hurmahan. Pero, tatanggalin ko rin yan mamaya pagka binake ko na po. Ayan na po, naiano ko na po, naibake ko na. Sabi ko po sa inyo kanina, lagyan nyo po ng konting babasang towel para po hindi po maging matigas ang tinapay nyo. Ayan po, at nilagay ko sa hurmahan at umalsa na ng husto. At may kompleto na po yan, may palaman na, may breadcrumbs na. Ayan, at inalis ko na po sa hurmahan pero bilog pa rin po siya talaga dahil umalsa na nga po yan. Ayan na. Luto ng ating malaking pandesal. Pandesal ng bayan yan, yung lasa niya. Napakasarap po niyan. Ay naku, matutuwa talaga ang aking mga anak at ang aking asawa. Meron na naman silang kakainin na fresh na pandesal. Ayan po, malaking. At alam nyo, dahil sa gutom na ako, gusto ko nang makain, matikman. Ayan, kahit mainit na mainit, wala akong magawa kundi gumamit na ng kutsilyo at tinidor. At ayan na, ang sarap po. Natikman ko na yung kagabi. At walang kasing sarap. Subukan nyo po yung recipe, mga suki. Hindi kayo magsisisi dahil simpleng recipe, ngunit masarap. Thank you for watching and God bless po sa atin lahat.